Kumpleto ka naman sa oras ng tulog mo, 8 oras, pero ang tanong, bakit pagising mo sa umaga, parang galing ka sa bugbugan at pagod na pagod ka pa rin? Baka naman kasi kwarto mo mismo ang problema. Hindi kayo, pag-usapan natin yan. Palagi nating pinag-uusapan ng tamang nutrisyon at madalas na paggalaw ng katawan. Pero madalas nating nakaliligtaan na ang pinakapundasyon ng magandang kalusugan ay nasa kalidad ng ating pagtulog. Hindi po sapat na nakapikit lamang tayo ng 8 oras. Kinakailangan po nating pumasok sa tinatawag na deep sleep or REM sleep. Ito yung rapid eye movement level. Para ito sa pagre-repair ng ating mga cells, pagre-regulate ng ating blood sugar at pagpapababa ng stress hormones or ng cortisol. At ang kakayanan ng katawan mong mag-achieve ng deep sleep ay direktang nakadepende sa environment o sa mismong paligid ng iyong kwarto. Unang-una sa lahat, pag-usapan po natin ang temperatura. Ayon po sa mga sleep specialists o sa sleep science, kinakailangan bumaba ng bahagya ang ating core body temperature para tayo po ay makatulog ng mahimbing. Kapag sobrang init o sobrang kulob ng inyong mga kwarto, hirap ang katawan na i-regulate ang sarili niya, kaya ang ending, pabaling-baling po kayo sa kama at hindi makarating sa tinatawag na deep sleep stage. Kung maaari, panatilihin pong malamig at well-ventilated ang kwarto. Hindi naman kinakailangan mag-yelo po ang inyong mga paligid, pero saktong lamig lamang para komportable kayo. Kung walang aircon, okay lamang yan. Siguraduhin pong may maayos na airflow, pwedeng mula sa electric fan at nakabukas na bahagya ng bintana, kung ligtas po naman itong gawin para makahinga rin yung kwarto. Pangalawa, ang liwanag o yung illumination na nasa sa loob po ng inyong mga kwarto. Ang melatonin po natin na siyang pangunahing hormone na nag-uutos sa ating mga utak na matulog na, ay tinatawag din pong hormone of darkness. Ibig sabihin, lumalabas lamang ito sa sistema natin kapag madilim. Ang problema sa marami po sa atin, ang daming umiilaw sa loob ng kwarto natin. Naririyan yung blinking light ng inyong Wi-Fi router, yung ilaw ng TV na naka-standby mode, at yung liwanag mula sa poste sa kalsada na tumatagos sa inyong manipis na kurtina. Kahit na nakapikit pa po kayo, yung mga maliliit na liwanag na ito ay kayang tumagos po sa inyong mga eyelids at nagpapadala ng signal sa inyong mga utak na umaga pa, kaya pinipigilan nito ang paglalabas ng melatonin. Kasi nga, hormone of darkness. Maaari pong gumamit ng mga blackout curtains, takpan ang mga maliliit na ilaw mula sa mga electronic gadgets gamit ng electrical tape, o mas mabuti, ilabas ang mga ito sa inyong mga kwarto. Pangatlong kinakailangan nating tingnan ay ang mismong higaan ninyo. Ilang taon na bang kutsyon nyo? Kapag ang mattress ninyo ay sobrang lambot at lumulubog na ang buong katawan ninyo o sobrang tigas na parang sahig, ang inyong spine o mga gulugod ninyo ay hindi naka-align ng tama habang nakahiga. Ang nangyayari, imbis na makapagpahinga ang mga muscles ninyo sa likod at sa liig, buong gabi silang nagtatrabaho para i-compensate ang maling posisyon ng buto ninyo. Kapag kayo ay gumigising na masakit ang inyong mga batok, mga balakang, at parang bugbog ang inyong katawan, hindi mo naman kinakailangan bumili ng sobrang mahal na kama. Kinakailangan lamang ng kutsyon na may tamang suporta sa inyong mga likuran. At higit sa lahat, kailangan din po nating mag-establish ng totoong wind-down routine. Ang kwarto ay dapat lamang sa pagtulog. Diba? Huwag mong gawing dining area at huwag mong gawing opisina ang kama mo. Kapag nagdala ka ng trabaho sa kama, ina-associate ng utak mo ang kama sa stress at sa anxiety imbis na pahinga. 1 oras bago matulog, patayin na po ang mga gadgets para makaiwas sa blue light mula sa mga screens na pumapatay sa inyong melatonin levels. Magbasa ng physical na libro, katulad dito. Pwede rin kayong mag-meditate. Para makarelax, pwede rin po kayong makinig sa music na kumakalma ng inyong mga isipan. Ang tunay na kalusugan ay nag-uumpisa sa gabi, sa oras na ikaw ay nagpapahinga. Kapag inayos mo ang kalidad ng iyong tulog, mapapansin mo na mas madali mong makokontrol ang cravings mo kinabukasan, mas may enerhiya kang gumalaw, at mas mabilis mong maaabot ang iyong health goals. At ayun, sana po ay mayroon kayong natutunan. Kung mayroon man, pakishare sa inyong mga kaibigan, baka sakaling mas marami pa tayo matulungan. See you next episode. Ingat!